Nasa linya ngayon si Attorney Michael Powa, ang spokesperson po ng defense team ng kampo nga po ni VP Sara Duterte. Attorney Michael Powa, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga din po, Ma'am Chacha. Okay, first question. Dito ho sa inyo pong pagtutol sa pagbubukas po nitong box containing the BIR records of the Vice President and her husband, ano ho ang inyong basis doon? Opo, number one, gusto ko lang po klaruhin, Manong Ted, hindi po tayo tumututol dyan, no? In fact, hindi pa namin nabibigay yung aming komento doon sa manifestation kung saan kabilang doon yung pagbubukas ng BIR box for pre-marking purposes. So wala po tayong sinasabi na tinututulan natin yan. Hindi pa po tayo nagbibigay ng ating official na position regarding that. We are planning to file a comment siguro by tomorrow at the latest. Okay. So hihintayin po ninyo yung nakapag-formal manifestation na ba dito ang prosecution? Meron po, Manong Ted, natanggap po natin kahapon ng umaga. Mhm. So yan po ay ginagawa na namin ng komento sa ngayon. Kagabi, ang usapan namin, palagay ko, by tomorrow, mag-file namin yung comment namin dun sa manifestation. At ito ay pinahayag ko na rin sa Clerk of Court na si Attorney Bantug that we will be filing a comment. Most likely, what will be the contents of your comment? Ako, mahirap po preempt. That's why last night when I was being asked to take the interview, sabi ko mukhang maiinis sa akin si Manong Ted kasi hindi ako makapagsalita hanggat ma-file namin yung comment. Of course, hindi lang sa ayaw namin magsalita. Kasi kay Manong Ted, yung boses ko kasi ay medyo inuubo. Yung boses ko ay medyo iba. But dahil you never know, may last minute changes. But the client has a position. We have our own position, no? Okay. We are just finalizing the comment at the moment. But Sige. para yung sinasabi kahapon, we are very reasonable people naman po, no? So it's not as if we are here to block or delay anything. Okay. So as long as naayon naman sa batas and sa tingin naman namin ay hindi magkakaproblema pagdating sa mga karapatan ng aming kliyente, ay hindi naman namin hihindihan. That's why it's best that we just wait na lang siguro for our formal comment. Okay, sige po. Well, under the law, basically nga po, meron yung confidentiality rule, ano po. So, ano ho ba ang komplikasyon kung meron man o ano ho ba ang pwedeng mangyari hango po sa rules ngayon dyan sa impeachment kung saan po ang inyong nakakaharap ay ang tumatayo pong clerk of court. Kapag ho ba nag-propose ang prosecution na buksan and then theoretically tumutol po kayo, yung buong poder na pagdesisyon dyan kung bubuksan o hindi, nandoon po sa kapangyarihan ng clerk of court o ito'y posibleng ipaubaya po sa impeachment court judges? Ito po ay nasa kapangyarihan ng impeachment court, no? Okay. Yung clerk of court po, wala po siyang kapangyarihan na mag-rule on this matter. Kaya po yung manifestation at ang aming comment rin ay addressed to the impeachment court po talaga. Okay. Ang impeachment court po ang mag-decide ukol dyan. Yes, yun nga po yun. Ano? So, sir, itong sinasabi na markings ng mga ebidensya, mga dokumento before the trial, paano po yun kapag yung box na yan bubuksan during the trial na at hindi nasama sa mga markings na yan? Will that be a valid evidence? Wala pong, yes sir, valid pa rin naman po. Wala namang magiging problema doon, no? That can still be presented. Yung marking naman po, it's just to simplify, no? Yung identification purposes ng mga, for identification purposes ng mga dokumento. So wala naman po magiging balakid dyan that can still be presented. Once the impeachment court decides na kailangan buksan yung box, wala naman po magiging issue yan, no? Okay. Most likely po kasi i-connect itong BIR documents doon sa SALN ng Vice Presidente. Most likely po, no? Yes. Yun ang ating pong Opo. kaisipan dito. So, yung pong SALN issue naman, kayo ay tutol na isama sa mga ebidensya ng prosecution yung SALN ni VP Sara before she became Vice President. Opo. Yes po sir, yan naman po naging posisyon natin na inilagay na rin natin sa ating answer. No? Kung maalala nyo, nag-file tayo ng answer kamakailan doon sa impeachment complaint. At isa yan sa mga bagay na ni-raise namin. No? Although I have to tread carefully kasi we cannot discuss the merits, so I will be very factual lang po. No? Okay. So we filed an answer and included in that answer our position
na according to the Supreme Court decision in the case of Duterte versus HOR, napakalinaw po doon na ang sinasabi ay ang saklaw ng impeachable offenses ay yung offenses lamang na allegedly nangyari o nasagawa while the public official is occupying an impeachable office. Okay. So dapat itong mga ganitong bagay, yung mga paratang, involves acts kung saan impeachable officer na po yung respondent. So kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Okay, so just the same po ang ating katanungan. Kapag ho ba ito ay ipinilit ng prosecution dito po sa clerk of court sa submission ngayon at marke sa mga dokumentong ito, tumutol kayo, who will decide eventually po? Who will decide sa validity nitong mga SALN na ito para po i-reinforce yung akusasyon ng prosecution? So definitely po, the impeachment court po talaga yan. No? That's why in-include po namin yan as one of our affirmative defenses, or ibig sabihin, ito yung mga sinasabi natin, doon pa lang sa answer na hindi pwedeng gawin. At itong mga bagay na to ay dapat talakayin talaga po ng impeachment court. Usually po, sa regular court, bago pa magsimula yung presentation of witnesses, evidence, talagang inuuna desisyonan itong mga pending matters na ito. Okay. Sir, hindi pa ho tapos ang mga markings na ito. July 6 ang sinasabi pong simula po ng trial. Ano ho ang inyo pong dito? Ang inyo pong pakiramdam? Matatapos ho ba kayo hanggang bukas o ito yung extended pa hanggang next week? Susubukan po namin na matapos talaga to by today or tomorrow. Kahapon naman po, medyo napabilis po talaga yung proseso. Lalo na nung nagdagdag ng additional marking station or kumbaga, iniwalay sa dalawang grupo yung nagmamark nung para sa Article 2, itong unexplained wealth, yung kasama yung SALN, etc. Na-divide na po sa dalawang grupo. So, nahati na rin yung dokumento at simultaneously po, minamark na po itong mga dokumento at napabilis po talaga. And so, yan nga po yung sinasabi ko, both the prosecution and the defense have been working together naman po para ma-expedite lahat ng ito. Okay, sige po. We appreciate So, po, hopefully. We appreciate po your finding time despite po itong inyong problema sa boses and magpahinga po kayo ng lubos, attorney, dahil marami-rami pa pong mga panayam at paliwanagan ito. Opo, maraming salamat din po at pasensya na po talaga kung medyo nagka-crack yung boss natin ngayong araw. Maraming salamat po, Manong Ted. Godspeed, sir. Thank you. Attorney Michael Popo, spokesperson po sa kampo ni VP Sara Duterte. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.